Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Chapter 3, 2025, Part 1. Ang De La Cruz Global Foods ay kilala ng bawat Pilipino. Hindi lang ito basta kumpanya, ito ay pagmamayari ng pamilyang may kontrol sa halos lahat ng produkto sa hapagkainan. Sa taong 2025, matibay na hawak ni Chairman John Carlos De La Cruz ang pamamahala ng Family Corporation na kasing laki at kasing yaman ng sinumang makapangyarihang angkan. Ang lahat ng miyembro ng Board of Directors ay purong De La Cruz, patunay ng kapangyarihan ay nananatili sa loob ng pamilya. Makikita ang kasalukuyang tagumpay ng pamilya sa Bonifacio Global City o BGC kung saan nakatayo ang kanilang main headquarters. Mula rito, pinapadala sa buong bansa ang kanilang mga produkto, sari-saring juice, sauces, pasta at marami pang iba. Walang supermarket ang kompleto kung wala ang kanilang pangalan. Ngunit ang sekreto ng kanilang kalidad ay nakaugat pa rin sa nakaraan, ang Hacienda de la Cruz sa bayan ng San Juan. Ito ang malawak at matabang lupaing pinagmula ng lahat ng kanilang raw materials. Ito ang nagtitiyak ng kalidad ay nasusubaybayan mula sa lupa hanggang sa mesa. Ang De La Cruz Global Foods ay patunay na kahit lumipas man ang panahon, ang yaman at tradisyon ng pamilya ay mananatiling pundasyon ng isang malaking negosyo. Sa ika-65 palapag ng De La Cruz main headquarters sa BGC, matatagpuan ang mga executive offices, mga lugar na sumasailalim sa lawak na impluwensya ng pamilya. Dito nakapwesto ang opisina ni Attorney Matthew De La Cruz. Siya ang panganay na 3 anak ni Chairman John Carlos ay may taglay na talino na nagmula sa linya ng mga De La Cruz. Ang kanyang reputasyon ay nagsimula nang maging top 1 bar top notcher siya sa kanyang henerasyon. Dahil sa taglay na angking galing, mabilis siyang naaprubahan ng board na halos lahat ay tiyuhin at tiyahin niya para maging Vice President for Legal Affairs. Sa edad na 30 taong gulang, siya ang pinakabatang VP na umupo sa posisyong iyon at ang lahat ng matatandang De La Cruz ay nagpapabilib sa kanyang husay. Si Matthew ay kahanga-hanga sa paningin, siya ay matangkad, halos 6 na talampakan at may pangangatawang perpekto, hindi labis, hindi kulang na nagpapakita ng disiplina sa kanyang pisikal na pangangatawan. Nakikita talaga ang kakisigan niya at may mga mata siyang napakaseryoso. Dahil sa angking karisma at tindig, habulin siya ng mga babae at maging mga lalaki sa mundo ng korporasyon at lipunan. Gayunpaman, si Matthew ay kilala sa kanyang sobrang strikto at professional na persona. Bihira siyang magpakita ng emosyon at hindi masyadong umingiti. Ang kanyang buhay ay umiikot sa negosyo at ang pagpapanatili sa legacy ng pamilya. Sa malaking boardroom sa De La Cruz main headquarters, nakapalibot sa eleganteng mesa ang mga miyembro ng board at mga matataas na officers. Ang tensyon ay ramdam na ramdam habang nakatayo si Attorney Matthew kaharap ang kanyang ama na si Chairman John Carlos De La Cruz. Matthew, pakipaliwanag mo sa board kung gaano kalala ang sitwasyong ito. Simula ni Chairman, ang tinig ay puno ng otoridad. Ang Del Cruza na itong bagong kumpanyang ito talagang wala sa lugar ang kanilang panggagaya. Huminga ng malalim si Matthew, seryoso ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga miyembro ng pamilya. Sinimulan niya ang kanyang paliwanag. Salamat, Chairman.
Sa loob ng huling 2 linggo, ang Del Cruz ay agresibong pumapasok sa merkado at sadyang ginagaya ang ating packaging at branding. Hindi lang sila gumagamit ng halos magkaparehong pangalan, Del Cruz laban sa ating De La Cruz Global Foods, pero maging sa font at kulay ay halos identical sa ating signature tomato sauce. Ipinakita ni Matthew sa malaking screen ang magkatabing larawan ng dalawang produkto. Ang kapal ng mukha, nilalamangan tayo, inis na sabi ni isang matandang board member. Nagawa na po nating mag-issue ng cease and desist order, patuloy ni Matthew. Ngunit ang Del Cruz ay mabilis na nag-reply, sinasabi ang kanilang pangalan ay descriptive at hindi natin monopolized ang apelyido. Naghahanda na po sila para labanan tayo sa korte na nagpapahiwatig na mayroon silang malakas na legal team. Bumaling si chairman kay Matthew. Ano ang strategy natin? Hindi tayo pwedeng maghintay pa ng ilang buwan sa korte. Apektado na ang sales natin sa Visayas at Mindanao, lalo na at magpapasko na. Tayo ang binibili ng Pilipino sa mga Noche Buena nila. Direktang sumagot si Matthew, walang pag-alinlangan. Meron po tayong 2 options, pero isa lang ang win-win para sa atin. Una, ang formal na daan. Ipatuloy ang trademark infringement case. Magastos, matagal, at may panganib na baka i-delay lang nila hanggang tuluyan nilang maubos ang market share natin. Sandaling tumigil si Matthew bago pa ipinahayag ang kanyang agresibong mungkahe. Pangalawa, hindi natin sila idedemanda sa trademark lang. Idedemanda natin sila sa unfair competition at delusion of reputation. Hindi lang pangalan ng problema, kundi ang intensyon na linlangin ang publiko at i-dilute ang ating legacy. May nagtanong mula sa board tungkol sa pagiging komplikado ng unfair competition. Malakas ang kalaban but we have evidence, sagot ni Matthew. Ang founder ng Del Cruz ay isang taong may sapat na kaalaman at resources para labanan tayo. Pero I can recommend to use social media for our campaign. Nagkatinginan ang matatandang miyembro ng board. Kitang-kita ang pagkaalarma sa kanilang mukha. Si Director Gabriel de la Cruz, isang matandang board member na kilala sa pagiging maingat ay nagsalita. Pero Matthew, sinabi mong gagamit tayo ng social media campaign para ipahiya sila. Meron ba tayong legal implication dyan? Hindi ba tayo pwedeng kasuhan ng libel or slander? Lalo pang tumitig si Matthew. Ang mga mata niya ay nagpakita ng kumpiyansa na nagpapatunay kung bakit siya top 1 sa bar. Walang legal implication, Director Gabriel, kung ang ating campaign ay nakabatay sa facts. Hindi tayo magsisinungaling, magpapakita lang tayo ng katotohanan. Naglakad siya papunta sa screen at itinuro ang mga produkto. Ang unfair competition ay may element ng paglilinlang. Ang social media natin ay magiging tool para ipakita sa publiko na ang Del Cruz ay nanggagaya, na nagpapahiwatig na sila ay low quality at low effort. Hindi to libel kung ang ginagaya nila ay halata at dokumentado. Sa halip na tayo maging defendant sa publiko dahil sa tagal ng kaso, sila ilalagay natin sa hot seat. Pagtatapos ni Matthew, ang tono ay malamig at kalkulado. Tiyak kung hindi nila kayang dalhin ang pressure ng korte habang hinuhusgahan sila ng market. Gusto ko yan, Matthew, tugon ni John Carlos. Aggressive, mabilis. Simulan mo na ang paghahanda para sa kaso. Ngumiti ng bahagya si Matthew. Nakahanda na po, Chairman. Natawagan ko na ang retained law firm ng kumpanya at naghihintay na lang sila ng go signal natin. Magsisimula na tayo sa loob ng 24 oras. Ang lahat ng miyembro ng board ay lalong napabilib sa pagiging handa ni Matthew. Wala nang tanong, tayong tahimik na paghanga sa kanilang Vice President for Legal Affairs. Malayo sa mundo ng korporasyon, matatagpuan si Professor Anthony Panganiban sa loob ng faculty office sa isang universidad ng Maynila. Sa edad na 25 taong gulang, isa siyang propesor ng kasaysayan at nagtuturo na sa loob ng 1 taon. Si Anthony ay sadyang napakatalino. Nagtapos siya ng summa cum laude at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na academic achiever ng kanyang henerasyon. Si Anthony ay nagmula sa bayan ng San Juan. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka sa malawak na Hacienda de la Cruz, isa sa libu-libong pamilya na umaasa sa lupa ng conglomerate na De La Cruz Global Foods. Ang pag-aaral ni Anthony sa Manila ay naging posible dahil sa scholarship program ng kumpanya, isang tapat na legacy na simulan mismo ng yumaong si Matt De La Cruz, ang tiyuhin ng kasalukuyang chairman. Ang legacy ni Matt ay nagbigay ng full support sa edukasyon ng mga anak ng magsasaka at si Anthony ang pinakatunay na halimbawa ng tagumpay ng programang iyon. Ang scholarship na ito ay nagbigay sa kanya ng matibay na kaalaman. Tungkol sa kanyang anyo, si Anthony ay kayumanggi pero may taglay siyang kinis at pino ang kilos. Ang kanyang mga mata ay malalambing at laging may mahinhing ngiti. Ang ngiti niyang iyon ang nagpapagaan ng loob ng sinumang makakakita. Sumapit na ang Disyembre.
Sa Pilipinas, ang buwan na ito ay hindi lamang simula ng panahon kung saan lumalamig ang simoy ng hangin, kundi ang pinakamatagal at pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Sa kalagitnaan ng buwan, halos wala nang makikitang bahay, gusali o bangketa ang hindi nababalutan ng sari-saring ilaw at palamuti. Sa mga kalye, makikita ang malalaking parol na may iba't ibang disenyo mula sa simpleng bituin hanggang sa mas komplikadong hugis na punong-puno ng kislap. Ang hangin ay may kasamang kakaibang amoy ng Pasko, pinaghalong bibingka, puto bumbong at bahagyang lamig ng gabi. Dahil ito ang panahon ng pagbibigayan, ang mga tao ay abala sa paghahanda, nag-iipon ng pera para sa mga regalo at Noche Buena at nagkukompleto ng mga listahan para sa mga Christmas parties. Sa mga simbahan, nagsisimula na ang simbang gabi, isang tradisyon na nagdadala sa mga Pilipino sa madaling araw upang magsama-sama bago sumikat ang araw. Ang mga tindahan ay punong-puno ng tao, ang mga traffic jam ay humahaba, pero ang lahat ay nakangiti. Tila isang pangkalahatang diwa ang pagiging mapagbigay ang bumabalot sa bansa. Ang Disyembre ay hindi lang buwan, ito ang puso ng Pilipinas kung saan ang pamilya, pananampalataya at pagsasaya ang nangingibabaw. Katatapos lang ng unang klase ni Anthony, kahit profesor na, simpleng kamiseta, jacket at pantalon lang ang suot niya, parang isa lang siyang estudyante na nagmamadaling pumasok. Pagdating niya sa kanyang faculty office, siya lang ang nandoon. Meron pa siyang isang oras bago magsimula ang susunod niyang klase. Kinuha ni Anthony ang kanyang cellphone at sinimulan ang video call sa San Juan. Ang pag-aaral ng kanyang mga magulang sa paggamit ng smartphone ay isa sa mga bagay na matiyagaan niyang tinuro. Matapos ang ilang ring, lumabas sa screen ang mukha ng kanyang nanay Iska na nakangiti. Sila ay retired na, ngunit patuloy pa rin ang suporta ng De La Cruz Global Food sa kanilang pension at pangangailangan, isang benepisyo mula sa legacy program. Aba, ang anak ko, kumusta ka na dyan, Tony? Bungad ni Nanay Iska, masigla. Mabuti po, Nay, kayo po, kumusta? Nandyan po ba si tatay? Ay, ang tatay mo nasa likod bahay at kinukuha ang bagong ani na sili sa maliit nating hardin, saglit lang tatawagin ko, sagot ng ginang. Maya-maya, lumapit si Tatay Bert sa screen na kasuot ng luma at puting sando, pawisan. Ngunit malapad ang ngiti nito. Tony, kumusta? Malapit na ang Pasko, kailan ba uwi mo, anak? Tay, uuwi po ako sa 19, wala na po akong pasok noon pero aalis po ako matapos ang bagong taon. Nagsalita si Nanay Iska. Salamat naman at hindi 3 araw lang, buti naman at magtatagal ka, magno-noche buena at magme-medya noche ka dito. Kailangan ko po talagang umalis pagkatapos ng bagong taon, Nay. Alam nyo naman, marami pa akong dapat ihanda sa mga klasiko, paliwanag ni Anthony. Huwag po kayong mag-alala, marami akong dalang pasalubong at may inihanda akong pera para sa inyo. Huwag na yung pera, Tony. Yung presensya mo lang, okay na ako. O sige, ihanda na namin ang paborito mong sinigang sa 19. Sigurado ka bang sa 19 ha? Tugon ni Tatay Bert. Opo, sumagot na si Nanay Iska na masaya sa desisyon ng anak. Sige na, magpahinga ka na dyan. Ingat ka, mahal na mahal ka namin, anak. Agad namang sumagot si Anthony, bumigat ang kanyang tinig at umukit ang emosyon sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko rin po kayong dalawa, Nay, Tay. Kita-kita po sa 19. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Anthony at tiningnan ang kanyang laptop na may nakabukas na mga notes para sa lecture niya sa kasaysayan. Sa malawak at eleganteng mansyon ng pamilya De La Cruz sa Makati, naghahapunan ng pamilya. Inimbita ni Chairman John Carlos at ng kanyang asawa si Dr. Amanda ang kanilang 3 anak para sa isang pampamilyang salo-salo. Naroon si Matthew, ang panganay at ang 2 niyang kapatid. Habang sila'y kumakain, si Chairman ang nagbukas ng usapin patungkol sa Pasko. Gusto namin magpasko sa ating hasyenda sa San Juan, pagdedeklara ng chairman. Agad namang nagpahayag ng pagsang-ayon ang 2 kapatid ni Matthew na nagpakita ng kasabikan na sumama sa probinsya. Tumingin ang lahat kay Matthew na tahimik na kumakain. Sinubukan ni chairman na makuha ang atensyon ng panganay. Matthew, nakaplano ka na ba? Tumingin si Matthew sa kanyang ama. Dad, alam niyo naman na sobrang daming ginagawa ko ngayon, paliwanag ni Matthew. Kailangan ko pang tapusin ang pagre-review ng maraming legal reports sa opisina bago matapos ang taon. Hindi po ako makakapunta, sa kondo na lang po ako magpapasko. Nagkatinginan ang 2 niyang kapatid habang si Dr. Amanda ay umiiling ng bahagya ngunit kalmado. Iho, Pasko iyon, mahalaga ang pamilya, hindi lang puro trabaho, wika ni Dr. Amanda. Pero tandaan mo, Matthew, kung magbago man ang isip mo, sumunod ka na lang sa amin sa San Juan, hihintayin ka namin doon. It would be nice if our family is complete on Christmas Day, sabi naman ni Chairman. I will try my best but I won't promise Mom and Dad, sagot na lang ni Matthew.
Marami pang napag-usapan ang pamilya patungkol sa mga negosyo, buhay-buhay at iba pang plano sa hapagkainan. Isang araw, sa faculty office ng universidad, naroon si Anthony. Katatapos lang ng klase niya at nakaupo siya sa kanyang mesa, nag-aayos ng mga papel. Sa kabilang mesa, naroon si Professor Lane, isa ring guro na kausap niya. Magkasing edad lang sila, halatang may kaya si Lane sa buhay. Bubbly ito at palabiro. Sa kabila ng kayamanan nito, pinili ni Lane ang pagtuturo dahil ito raw ang kanyang passion. Sila ni Anthony ang pinakamagkasundo sa lahat ng faculty. Bumaling si Lane kay Anthony na may malaking ngiti. "Anthony, may energy ka pa ba dyan?" tanong ni Lane. "Kailangan mo yun para sa 18. Nilingon siya ni Anthony. "Bakit Lane? Ano bang meron sa 18? "Aba, nakalimutan mo na. Ang pre-Christmas dinner ng department natin," tuwang-tuwang sabi ni Lane. "Ang pinag-uusapan sa buong floor. Sa exclusive na kainan sa Greenbelt tayo magdiriwang." Napangiti si Anthony. "Oo nga pala, nawala sa isip ko. Ganyan talaga kapag tapos na ang midterm. Pero teka, ikaw ba talaga ang sponsor nyon?" Kasi naman Anthony, nakakapagod ang mga department party. Gusto ko exclusive at exciting naman. Gusto ko rin makaranas naman ang mga kaibigan nating prof ng exclusive dinner, paliwanag ni Lane sabay kindat. "Bukod pa doon, sponsor ako sa taong ito, tandaan mo, at kasama sa deal ko na kailangan ay makita ko ang mga ngiti ninyong lahat, lalo na sa iyo. Kailangan mong magsaya Anthony bago ka umuwi sa probinsya." "Sige Lane, dahil sa iyo pupunta talaga ako. Pero alam mo namang hindi ako sanay sa mga exclusive na lugar na yan," sabi ni Anthony na tumatawa. "Salamat na lang sa pag-iimbita, okay?" "Wala iyon Anthony, basta darating ka ha. Sige, kailangan ko nang umalis dahil may klase pa ako," paalam ni Lane. Umalis si Lane na nagmamadali habang naiwang nakangiti si Anthony, iniisip ang nalalapit na salo-salo. Katatapos lang ng klase ni Anthony sa araw na iyon. Dahil may natitira pa siyang oras bago sumapit ang gabi, nagpasya siyang maglakad-lakad muna sa isang kilalang mall sa Makati. Naghahanap siya ng inspirasyon para sa regalong pangpasko. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang marangyang watch boutique. Agad niyang nakita ang mga nakadisplay na relo, ang mga mamahaling timepiece na may kumikinang na gold and silver. Bawat isa ay tila nagkakahalaga ng buong taon niyang sweldo. Hindi siya pumasok kundi tumayo lang sa labas ng salamin, bahagyang nakayuko habang pinagmamasdan ng isa sa mga relo. Sa loob ng tindahan, abala si Matthew sa pakikipag-usap sa isang sales agent. Suot niyang isang asul na suit. Interesado siya sa isang limited edition na relo na tanging matataas na personalidad lang ang pwedeng magmay-ari. Ang timepiece po na ito sir, hindi lang isang relo, ito pa ay sumasalamin sa katatagan ng heritage at exclusivity, paliwanag ng sales agent habang pinapakita ang relo sa isang velvet pad. "Ito na po ang last piece ng limited edition na ito." Tiningnan ni Matthew ang relo. "Sige, I'll take it." Mabilis niyang desisyon at inabot ang kanyang platinum card. "Paki-process na lang." Nang matapos ang transaction, nagmadaling lumabas si Matthew dala ang isang eleganteng paper bag. At sa mismong sandali na lumabas siya, tumuwid ng tayo si Anthony mula sa pagkakayuko sa salamin at nagtama ang kanilang mga mata. Para kay Matthew, ang mundo ay tila huminto. Ang matatalas niyang mata ay natigilan. Ang lalaking nasa harap niya ay simpleng nakasuot ng jacket at may dalang backpack, ngunit may aura itong hindi maipaliwanag. Ang mga mata ni Anthony ay malalambing. Ganito rin ang naramdaman ni Anthony. Ang titig ni Matthew ay seryoso, malamig, ngunit may nakikita siyang pagkamangha sa mga ito. Ang titigan nila ay tumagal. Walang imik ang dalawa. Ang ingay ng mall, ang mga Christmas song at ang mga nagmamadaling namimili ay tila nawala. Tanging sila lang ang umiiral sa espasyong iyon. Ang hindi maipaliwanag na nararamdaman ng dalawa ay tila nagpahinto sa oras nila. Hindi alam ni Matthew kung bakit, ngunit may kakaiba sa lalaking kaharap niya. Gusto niyang magtanong, gusto niyang lapitan, ngunit ang mga paa niya ay tila nakatikit sa sahig. Maya-maya, si Matthew na ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang naglakad at habang ginagawa iyon, hindi niya inalis ang matamang titig kay Anthony. Nang malagpasan niya si Anthony, ay diretsyo na siyang naglakad papalayo. Naiwan si Anthony na nakatulala. Nang gabing iyon, nasa kondo na si Matthew at hindi siya makatulog. Sa tuwing pipikit siya, naalala niya ang lalaking nakaharap niya sa mall. Napapaisip siya kung bakit napakapamilyar na mukhang iyon at kung bakit ang presensya nito ay hindi talaga niya pwedeng baliwalain. Tumayo siya sa kama at naglakad patungo sa balkonahe. Tanaw niya ang mga naglalakihang buildings ng BGC. "Why am I feeling this way?" bulong niya sa sarili habang nakatitig sa malamig na liwanag ng buwan. Samantala, sa boarding house ni Anthony, hindi rin siya makatulog. Ang gwapong mukha na iyon ay napakapamilyar sa kanya. Napayakap siya sa kanyang unan.
pilit na tinatanggal ang mukha ni Matthew sa kanyang isip. Sumapit na ang pre-Christmas dinner ng department ni Anthony. Nakarating na siya sa isang exclusive na restaurant sa Greenbelt. Binihisan niya ang kanyang sarili ng simple ngunit formal at agad niyang nakita ang mga kasamahan niya na faculty sa kanilang department. Ang lugar ay pinalamutian ng elegante at may malumanay na Christmas light at musika. Ang mesa nila ay napuno ng pagkain at halatang mamahalin at masasarap. Ang mga pagkain ay mukhang gawa ng sikat na chef. Katabi niya si Lane. "Anthony, look! Alam kong chef's kiss ang truffle pasta rito," bulong ni Lane. "Ang gara ng lugar na to at ang mamahal ng pagkain, iba ka talaga, Lane," wika ni Anthony. "Of course, Christmas is once a year, dapat everyone is happy, diba?" sabi ni Lane. Kumuha ng maliit na hiwa ng roast beef si Anthony. "Ang sarap, Lane, iba talaga kapag sa ganitong klaseng restaurant." "I am happy na sasarapan ka, Anthony," tugon ni Lane. "So kailan ang balik mo after Christmas break?" Sumagot si Anthony na pagkatapos ng New Year ay luluwas na siya ng Maynila. Maraming ganap sa dinner na iyon. Nagpatuloy ang tawanan at masigabong bigayan ng regalo. Si Lane sa kabilang banda ay maraming pinamigay sa mga kasamahan niya at maging sa Dean. Pagkatapos ay nag-request naman isa sa kanila na mag-KTV sa malapit at doon na sila magpatuloy ng kasiyahan. Kinabukasan, pagkatapos ng masayang kasiyahan kagabi, maagang bumangon si Anthony. Kahit dala pa niya ang kaunting pagod mula sa dinner party at KTV, masigla siyang naghanda. Alam niyang 4 na oras ang biyahe pa uwi sa bayan ng San Juan. Bago pa man sumapit ang araw ng pag-alis, nakabili na siya ng bus ticket. Ito ay dahil batid niya na dagsa ang umuuwing pasahero sa panahon ng Kapaskuhan at ayaw niyang maabala pa. Nang sumapit ang oras ng kanyang biyahe, sumakay na siya sa bus na papunta sa bayan ng San Juan. Habang umaandar ang sasakyan, sinilip niya ang traffic sa labas at malala na ito dahil sa simula na ng Christmas break. Sa wakas, makakapagpahinga na at makakasama na niya ang pamilya niya. Magtatanghalian na makarating si Anthony sa kanilang bahay sa San Juan. Sinalubong siya ng masaya ni Nanay Iska at Tatay Bert. Kitang-kita ang galak sa mukha ng mga magulang dahil nakita na nila ang nag-iisa nilang anak. "Kumusta ang biyahe, Tony?" tanong ni Tatay Bert. "Okay naman po, Tay, nakakapagod pero excited na makauwi," sagot ni Anthony. "O siya, anak, kakain na tayo ng tanghalian," sabi ni Nanay Iska. "Alam kong gutom ka na. Nagluto ako ng paborito mong sinigang." "Wow, nagutom na ko lalo, Nay. Mapaparami kain ko nito," nakangiting sabi ni Anthony. "Oo, dapat kumain ka ng marami, Tony, parang pumapayat ka," sabi ulit ni Tatay Bert. "Di naman po, Tay, dami ko nga kinakain sa Maynila." "Kain na tayo, maya na yung usapan," tawag ni Nanay Iska. Masayang nagtanghalian ang pamilya. Habang kumakain, marami silang napag-usapan tungkol sa buhay ni Anthony sa Maynila, sa eskwelahan at sa mga plano nila sa Pasko. Makikita talaga ang labis na kaligayahan ng nasa mukha ni Nanay Iska at Tatay Bert sa simpleng presensya ng kanilang anak. Nang sumapit na ang hapon, nagpaalam si Anthony na pupunta siya sa ilog. "Ikaw talaga, anak," sabi ni Nanay Iska habang umiiling-iling. "Kahit hindi pinapupuntahan ng ilog na yan ng mga De La Cruz, pumupunta ka pa rin katulad nung bata ka pa." "Ewan ko ba, Nay, ang ganda kasi ng ilog," sagot ni Anthony, "lalo na't pinaganda ito ng yumaong si Matt De La Cruz pagkatapos ng digmaan." "Naku, Tony," biglang sabat ni Tatay Bert na tila may naalala. "Hindi pala namin nasasabi sa iyo, dumating nung isang araw ang pamilya ng chairman ng De La Cruz Global Food sa asyenda. Dito sila magpapasko. Baka masita ka doon, alam mo naman na ayaw ng nasirang mat ang may pumupunta roon." "Mamayang gabi po ako pupunta, Tay, para walang makakita. Namimiss ko na din kasi ang ilog," paliwanag ni Anthony. "Ikaw talaga, anak," wika ni Nanay Iska. "Kaya lagi kang nasisita pag may nakakita sa iyo nung bata ka pa." Ngiti lang ang tugon ni Anthony sa kanyang mga magulang. Kinagabihan, pumunta si Anthony sa ilog. Ang ganda ng lugar, lalo na't pinaganda talaga ito ng mga De La Cruz. Napakasarap sanang pasyalan, ngunit sayang at walang ibang makapunta dahil sa gusto ng mga De La Cruz na exclusive lang ito sa kanila. Kahit noong bata pa siya, pumupunta siya rito lalo na sa tuwing nararamdaman niya ang lungkot. Tila ang lugar na ito ay nagpapasaya sa kanya. Pumunta siya sa malaking bato na lagi niyang inuupuan nung bata pa siya at umupo siya roon. Pumikit siya at ninamnam ang malamig na simoy ng hangin sabay yakap sa sarili. Nagsimula siyang umawit ng kantang pampasko ni Ariel Rivera. "Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang pag-ibig mo at kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko."
Hindi na malaya ni Anthony na may tao pala sa likod niya at tahimik na nakikinig sa magandang awit at boses niya. Napapapikit ang taong ito habang ninanamnam ang awitin. Maya-maya ay nagsalita ito. "You have a wonderful voice. It suits the ambience," wika ng lalaki. Napatigil si Anthony at napatayo sa gulat. Nang humarap siya, nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Ito ang lalaking nakita at nakaharap niya sa isang mall no isang araw. Napatitig ng husto si Matthew nang makita ang mukha ni Anthony. Matagal silang nagtitigan hanggang sa nagsalita si Matthew. "You're not a De La Cruz, but nandito ka. Alam mo bang pinagbabawal ang pumunta dito na hindi ka pamilya?" Tanong ni Matthew na walang tonong inis o galit. "Pasensya na po sir, kararating ko lang po galing sa Maynila at lagi po akong pumupunta dito noong bata ako. Alam ko po na bawal pero napakaganda po kasi ng lugar na to, nakakakalma," sabi ni Anthony. Napangiti si Matthew, unang pagkakataon na napangiti siya ng isang tao maliban sa kanyang pamilya. "I am Attorney Matthew De La Cruz and you are?" pakilala ni Matthew. Lalong napayuko si Anthony nang malaman kung sino ang kaharap niya. "Sir, magandang gabi po pala. Pasensya po talaga pumunta ako dito. Ako po si Anthony Panganiban, anak po ng isa sa mga retired na magsasaka dito. Kung gusto niyo po ay aalis na ako." Lumapit si Matthew kay Anthony. "Nope, huwag ka nang umalis. Mas maganda din kung may kasama ako rito." Umupo si Matthew sa malaking bato. "Halika, tabihan mo ko Anthony." Kahit nahihiya, tumabi si Anthony. "Sabi mo kahit nung bata ka lagi kang pumupunta dito," simula ni Matthew. "Sa tuwing bumibisita ang pamilya namin dito sa bayan ng San Juan nung bata ako, hindi kita nakikita rito. Lagi kasi akong bumibisita sa lugar na ito. Kasi sir, tuwing gabi lang naman ako pumupunta dito para hindi ako makita," paliwanag ni Anthony. Napatingin si Matthew sa mukha nito. "Alam mo ba na napaka-pamilyar ng mukha mo? Maliban sa pagkikita natin sa isang mall no isang araw, tila nakita na kita somewhere and sometime, hindi ko lang masabi." "Marami din kasi magkakapareho ang mukha sir," sagot ni Anthony. "Sa bagay," sagot ni Matthew. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Pareho silang nakatingin sa tubig ng ilog na may aninig na liwanag ng buwan. Maya-maya, binasag ni Matthew ang katahimikan. "What is your work in Manila?" Sumagot naman si Anthony. "Isa na po akong professor ng isang university. 1 taon na po. Gusto ko pong gamitin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang pamilya ninyo sa pagsuporta sa mga magsasaka. Hindi po ako magiging isang guro kung hindi dahil sa pamilya ninyo." Hindi maintindihan ni Matthew kung bakit may nangingilid na luha sa mga mata niya nang sinabi iyon ni Anthony. Marami siyang naririnig na pasalamat mula sa magsasaka, ngunit ang dating ng pasasalamat ni Anthony ay may kakaibang dulot sa puso niya. Tila ba isa itong pangako na tinupad ng isang tao pero wala naman siyang pinangakuan. Nagsalita ulit si Anthony. "Laking pasalamat talaga namin sa programa ng yumaong Sir Matt De La Cruz." Lalong napangiti si Matthew. Ang lolo niya na tinutukoy ni Anthony ang sinasabi ng lahat na kamukhang kamukha niya. "Walang anuman Anthony, masaya kaming nakakatulong." Ngumiti si Anthony sa kanya. Ang mga ngiting iyon ay may kakaibang dulot para kay Matthew. Maya-maya may pinakiusap si Matthew kay Anthony. "Can you please sing again if you don't mind?" "Sir," tanong ni Anthony, "ang gaan pakinggan ng boses mo. Galing talaga sa puso, parang may hinihintay ka talaga." Kumanta naman ulit si Anthony. Tumitig lang si Matthew sa kanya habang umaawit. Unang pagkakataon na ganito ang nararamdaman ni Matthew at kilala siya sa pagiging seryoso at no-nonsense na tao. Ngunit heto siya, nakikinig at namamangha sa isang lalaking kakikilala lang niya. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap niya si Anthony. Nagulat naman si Anthony. "Please continue singing, please." Pakiusap ni Matthew na yumayakap na parang nangungulila sa isang tao. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya, ngunit tila kay gaan ng kanyang pakiramdam na yakapin at pakinggan si Anthony. Yumakap pabalik si Anthony na tila nararamdaman din ang pamilyar na yakap na iyon. Hindi nila alintanan na may makakakita sa kanila. Nagsimula siyang umawit ulit. Ilang minuto din silang nagyakapan. Kumalas na si Anthony. "Sir, kailangan ko na pong umuwi," sabi niya. Hinawakan naman ni Matthew ang kamay niya. "I brought my car, hatid na kita sa inyo." "Nakakahiya po sir," sagot ni Anthony. "Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo," seryosong sabi ni Matthew. Tumayo ito habang hawak pa rin ang kamay ni Anthony. Napatayo na rin si Anthony.
Naglakad sila palapit sa magarang sasakyan. Pinagbuksan si Anthony bago sumakay si Matthew. Sabihin mo lang saan ang daan papunta sa inyo, wika naman ito. Sa di malamang kadahilanan, kinuha ulit ni Matthew ang kamay ni Anthony kahit nagmamaneho siya. Hinayaan na lang ni Anthony si Matthew kasi nagugustuhan din niya ang init ng kanyang palad. Pagkatapos ihatid si Anthony, dumiretso na sa Casa Grande ng asyenda si Matthew. Nagulat naman ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa kanyang pagdating. Iho, I'm glad you made it, sabi ng mami niya na yumakap sa kanya. Good job, Iho. What changed your mind? Tanong naman ni Chairman. Mom, Dad, it would be nice to spend Christmas with you. Also, it's about time to visit this place again, sagot ni Matthew. Have you eaten na ba, Iho? Tanong ulit ng mami niya. Hindi pa nga, Mom eh. Actually, kanina pa ako nakarating but pumunta ulit ako sa may ilog, sabi ni Matthew. Napangiti naman si Chairman. Hindi ka pa rin nagbabago, Iho. That place is still special in your heart. Hindi lang kayo magkamukha ng lolo mo but pareho kayong gustong-gusto yung ilog na yan. O siya, Iho, sasabihan ko na yung mga kasambahay na ihanda ang pagkain mo and I already prepared your room here just in case you change your mind and I'm glad you did, sabi ng mami niya. Ang silid na sinasabi ng mami ni Matthew ay ang silid ng yumaong si Matt de la Cruz at ang silid din ng kanilang great-grandfather na si Mateo de la Cruz. Napangiti naman si Matthew. Bata pa lang siya, iyon na ang silid niya, hindi siya natatakot doon. Kinaumagahan, habang tinutulungan ni Anthony si Tatay Bert sa kanyang maliit na hardin sa likod, may dumating na magarang sasakyan. Lahat ng kapitbahay napapatingin. Si Nanay Iska naman ay napalabas ng bahay. Nagluluto kasi ito at natatanaw niya na may sasakyang dumating. Bumaba dito si Matthew. May dala itong tsokolate at produkto ng kumpanya nila. Magandang araw po sa inyo, bati niya. At lumingon siya kay Anthony na nakangiti. Sir, magandang araw. Ano po ang aming maipaglilingkod? Tanong ni Tatay Bert. Hello po tito, ako po si Matthew de la Cruz at andito po ako para bisitahin si Anthony. Nagulat naman ang dalawang matanda sa pangalan na narinig. Bigla namang kinuha ni Tatay Bert ang mga dala ni Matthew. Pasensya na sir, kayo po pala iyon. Huwag na po tito, ako na po ang bahala dito, pagtanggi ni Matthew. Sige sir, pasok na lang po kayo, sabi ni Tatay Bert. Bago pumasok si Matthew, lumingon ulit siya kay Anthony na natutulala pa rin. Kumindat ito. Nang makapasok na silang lahat, pinaupo si Matthew sa may hapagkainan. Sir, pasensya na sa bahay namin, sabi ni Nanay Iska. Dito na lang po kayo mag-agahan, nakaluto naman ako. Matthew na lang po tita, total magkaibigan naman kami ng inyong anak, sagot ni Matthew. Si Anthony ay tahimik lang. Sir, matagal na ba kayo magkakilala ni Tony? Tanong ni Tatay Bert. Tito, kagabi lang po, nagkita kami sa may ilog. Again po tito, Matthew na lang po. Kung gusto ninyo po, anak na rin po ang tawag ninyo sa akin, sabi ni Matthew na nakatingin kay Anthony nang sinasambit ang huling salitang iyon. Namula naman si Anthony. Nagkatinginan naman si Nanay Iska at Tatay Bert. Ganoon ba anak? Sige, sabi ni Tatay Bert. Kain tayo anak, wika ng Nanay Iska. Hindi ito katulad ng pagkain sa Casa Grande ngunit paborito naman ito ni Anthony, sinangag, tuyo at itlog. Sinangag at itlog na lang ang kunin mo, huwag na ang tuyo. Tita, kung paborito ito lahat ni Anthony, kakainin ko po ang lahat ng hinain ninyo. Thank you po, sabi ni Matthew. Napangiti si Tatay Bert at Nanay Iska. Tony, tabihan mo si Matthew at para makakain na tayo at ipagtimpla mo muna pala siya ng kape. Marami silang napag-usapan sa hapagkainan. Si Matthew halatang mayaman at hindi sanay sa pagkain nila ngunit nakikita ni Anthony na nagugustuhan ito ni Matthew pati ang kape na tinimpla niya na instant coffee lang. Napapatingin naman lagi si Matthew kay Anthony ng tahimik lang. Tito, tita, ipapaalam ko sana si Anthony na sumama sa amin ng family ko na maglibot sa asyenda, biglang sabi ni Matthew. Nako anak, wala naman atang ibang gagawin itong si Tony pero tanungin mo siya, sabi ni Nanay Iska. Nakakahiya naman po sir, kasama ninyo ang family ninyo, kayo na lang po, tanggi ni Anthony. Matthew, Anthony, pagwawasto ni Matthew. Nope, sasama ka sa akin para maipakilala kita sa chairman at sa mom ko at sa mga kapatid ko. It would be nice if makakausap mo ang chairman. Huwag ka mag-alala, my father is a very good person, pero whether you like it or not, sasama ka sa akin after we eat our breakfast. Bakit ka pa nagpapaalam sa mga magulang ko kung wala naman pala akong choice? Nakangisi ngunit nahihiyang sabi ni Anthony. Of course, tita and tito should know, tugon ni Matthew. Oo, Tony, pagkakataon mo na rin na personal na pasalamatan si chairman, sabi ni Tatay Bert na tila sang-ayon na sa idea.
Nang matapos ang almusal, naligo na agad si Anthony. Pagkatapos maligo ay umalis na sila ni Matthew papuntang Casa Grande. Habang nasa sasakyan, tahimik lang ang dalawa pero tila may nagsalita na pabulong. Mi amor. Napalingon si Anthony kay Matthew ngunit focus lang ito sa pagmamaneho. Napansin naman iyon ni Matthew. Bakit Anthony, may problema ba? Tanong niya. Wala, parang may narinig lang ako. Baka guni-guni ko lang. Ano na naman ang narinig mo? Wala, hayaan mo na. Hindi na nagtanong si Matthew. Maya-maya ay kinuha niya ang kamay ni Anthony at pinagsaklop niya ang kamay niya dito. Lumingon ulit si Anthony. Matthew, bakit mo to'y ginagawa? Kakikilala lang natin pero kung umasta ka para tayong magkasintahan, isa pa, lalaki tayong pareho, sabi ni Anthony. Nakatingin pa rin sa daan si Matthew at nagsalita ito. Hindi ko rin alam Anthony, hindi ko alam. Basta ang alam ko ay masaya ako simula nang makita kita kagabi. Tila kilala na kita noon pa. Hindi ko lang matukoy kung nababahala ka sa ganito, don't worry. I am Attorney Matthew de la Cruz and no one dares defy me and no one should hurt you physically and verbally. Don't get me wrong, I know I am a straight person pero naiiba ka Anthony. Hayaan mo ako sa ginagawa ko at please hayaan mo akong kilalanin ka pa. Tumingin na lang sa daan si Anthony. Hindi siya makasagot sa sinabi ni Matthew. Nang makarating sila sa Casa Grande, kinakabahan si Anthony. Bababa na sana siya ngunit pinigilan siya ni Matthew. Don't. It's your husband's job to open the door for you. Seryosong sabi ni Matthew at bumaba na siya. Nagulat si Anthony sa pinagsasabi ni Matthew na babaliw na ba ang panganay na anak ng chairman ng De La Cruz Global Foods? Nang mapagbuksan siya nito, inalalayan siyang makababa sa sasakyan. Tara na Anthony at inakbayan siya ni Matthew. Pagpasok nila sa Casa Grande, nasa sala ang mga kapatid at magulang ni Matthew. Napayuko naman si Anthony, silang lahat ay nakatingin sa dalawa. Ang dalawang kapatid ni Matthew ay nakangisi, pati na rin ang mami nila na si Dr. Amanda. Si chairman naman ay seryosong nakatingin. Pinakilala ni Matthew si Anthony sa lahat. Sinabi niya na nagkakilala sila sa may ilog kagabi. You have the guts for coming there even if it's restricted, sabi ng isang kapatid ni Matthew. Si Matthew sumagot, Don't you know he used to visit there every night when he was younger so no one would notice? Tumingin ng maigi si Chairman John Carlos kay Anthony na lalong nagpakaba kay Anthony. Welcome ka dito Anthony ha? Sabi ng mom nila. Si Dr. Amanda na nagbeso kay Anthony. Lumapit si Chairman John Carlos at nilahad ang kamay para makipagkamay kay Anthony. Nice meeting you iho. You look familiar. Kinakabahan man ay nakipagkamay naman si Anthony sa chairman. Nice meeting you too sir. Gusto ko din na magpasalamat sa inyo. Isa po akong anak ng magsasaka ng asyenda at isa po akong mapalad na nabigyan ng scholarship ng pamilya ninyo. Isa na po akong professor ngayon dahil sa mga De La Cruz. Napangiti ang chairman at napatingin ito sa kanyang panganay na anak. Namangha siya. Nakangiti ang panganay niya na minsan lang niya nakitaan ng ganoon. Napatingin si chairman ulit kay Anthony. I like this guy. He is grateful. Ikaw lang ang nagpangiti sa aking panganay ng ganito, iho. Napalingon naman ang lahat kay Matthew at nagsabi pa si Chairman John Carlos, baka next thing we know we have an addition to our big family. Nakangisi at tumango-tango ang mga kapatid ni Matthew. Namula naman si Anthony. Namana ata ni Matthew sa ama ang mga nagkakabiglang pronouncement sa isip-isip ni Anthony. Dad, he is my +1 sa ating paglilibot sa hacienda. I hope you all don't mind. Oh Matthew, we don't, sabi ni Dr. Amanda. You are most welcome here, iho, sabay hawak sa kamay ni Anthony. Naglibot sila sa hacienda ng mga De La Cruz. Sobrang lawak nito at kahit taga rito si Anthony ay namamangha pa rin siya. Mas lalo niyang nakita ang ganda ng lugar at ang lawak ng lupain. Ang pamilya, lalo na si chairman, ay nakikipag-usap talaga sa mga magsasaka, nagtatanong tungkol sa kanilang mga pamilya at sa ani. Sa kanilang paglalakad, muntikan nang madapa si Anthony dahil sa hindi pantay na daanan, ngunit bigla siyang nahawakan at maagap siyang inalalaya ni Matthew. Napangiti naman ang lahat sa ginawa ni Matthew kay Anthony, isang kilos na nagpapakita ng pag-aalaga. Pagkatapos maglibot, sinabi ng chairman sa lahat na magkakaroon ng handaan sa Casa Grande para sa pagsalubong ng Pasko. Kung gusto raw nila, maaari silang pumunta sa Casa Grande para sabay-sabay na salubungin ito. Sinabi niya kung sino lang daw ang pupunta dahil alam niya ng iba ay mas pipiliin sa kanila sumalubong kasama ang pamilya lang. Ngunit tingin ni Anthony, ang mga tao ay pupunta roon lalo na at nakikita niya na ang mga mukha nito ay nasasabik. Pagkatapos noon,
Nakisabay ang pamilya at si Anthony sa pananghalian ng mga magsasaka. Hindi mo nakikita ang kartihan ng pamilyang De La Cruz. Natapos na ang tanghalian at nakabalik na ang lahat sa Casa Grande, pumunta na ang mag-asawa sa kanilang silid. Ang dalawang kapatid naman ni Matthew ay may kani-kanilang lakad. "Halika Anthony, punta tayo sa silid ko. Pwede tayong magpahinga doon," sabi ni Matthew. "Hindi ba nakakahiya?" tanong ni Anthony. "Bakit ka naman mahihiya? Sanayin mo ang sarili mo," sabi nga ni Dad. "Next thing we know, may new addition na sa family at iyon ang mapapangasawa ko." Tumingin ito ng kay tamis kay Anthony. Namula naman ito. "Gusto ko talagang namumula ka, mi amor," wika ni Matthew. Narinig naman ni Anthony ang mi amor, ngunit alam niyang hindi iyon sinabi ni Matthew dahil nakikita naman niya ang bibig nito na nagsasalita. "Natutulala ka na naman Anthony, para kang nakakita ng multo," sabi ni Matthew. "Wala, baka pagod lang ako. Kaya nga we need to rest bago kita ihatid sa inyo. Pahinga muna tayo." Hinawakan naman ni Matthew ang kamay ni Anthony at naglakad na sila patungo sa silid ni Matthew. Nang makapasok sila sa silid ni Matthew, biglang nag-iba ang pakiramdam ni Anthony. Tumatayo ang balahibo niya, ang lawak at ang ganda ng kwarto, makaluma talaga. Ngunit napansin ni Anthony ang isang babasaging salamin na hugis kahon, parang may puwersa na nagpapalapit sa kanya sa kahong iyon. Nang makalapit siya, nakita niya ang loob ng salamin ng kahon. Dalawang maliliit na kahoy na hugis kahon din at ang dalawa ay may nakaukit na mga letra, parehong M at A. Nagsalita naman si Matthew sa likod ni Anthony. "Alam mo ba na ang mga bagay na iyan ay pagmamayari ng dalawang De La Cruz sa magkaibang henerasyon? Ang nasa kaliwa mo ay pagmamayari ng great-grandfather namin na si Mateo at ang nasa kanan ay kay Lolo Matt. Ito ay pinangalagaan ng pamilya kasi naging mahalagang bagay yan sa lolo naming si Matt." Hindi sumagot si Anthony. Nakatingin pa rin siya sa mga bagay na iyon. Maya-maya, biglang natumba si Anthony. Sa kawalan napunta si Anthony, biglang may nagpakita sa kanya. Si Matthew iyon, o kamukha lang niya na nakasuot na makalumang kasuotan na pang-ilustrado. "Anton, mi amor, maligaya ako sa iyong pagbabalik," at nawala ito bigla. Napalitan ulit ito ng isa pang Matthew na nakasuot na para bang kapanahunan ng mga Hapon. "Kay tagal akong naghintay Antonio sa iyong pagbabalik, mahal na mahal kita," at nawala ito bigla. Napalitan naman ang mukha ni Matthew na nakasuot na ng kasalukuyang kasuotan. "Anthony! Anthony! Anthony!" Nagising bigla si Anthony sa bisig ni Matthew. Sambit ang pangalan nito na may pag-aalala sa mukha. "Anong nangyayari?" tanong ni Anthony na nanghihina. "Nawalan ka ng balanse and you pass out ng saglit. May nararamdaman ka ba? Do you want me to bring you to the farmer's hospital?" Mayroon kasing hospital na pinatayo si Matt De La Cruz sa bayan at ngayon ay kumpleto na ito ng mga doktor at kagamitan. Mas kumpleto pa nga ito sa mga malalaking pribadong hospital sa Maynila at sa malalaking syudad ng Pilipinas. "Huwag, okay lang ako, napagod lang siguro sa init kanina." Inalalayan naman tumayo ni Matthew si Anthony at iginiya sa kama niya. "Pahinga ka muna dito, magpapatawag ako ng kasambahay para sa tubig, okay?" Tumango naman si Anthony. Nakahiga na sa kama si Anthony. Tumabi naman si Matthew at niyakap si Anthony. Pinahiga niya ang ulo nito sa dibdib niya. "Pinakabam mo ko? Sigurado ka bang okay ka lang talaga?" tanong ni Matthew. "Okay lang ako Matthew. Salamat sa pag-aalala," sabi ni Anthony. Hindi sumagot si Matthew ngunit hinalikan niya ang mga labi ni Anthony. Una ay nabigla ito ngunit kalaunan ay humahalik na rin ito pabalik kay Matthew. Ang yakapan at halikan ng dalawa ay tila pamilyar para sa isa't isa. Parang ang tagal na nilang ginagawa ang mga iyon. Pagkatapos maghalikan, hinawakan ni Matthew isang kamay ni Anthony at pinagsaklop ang mga kamay nila. "Gusto ko pag uwi natin sa Maynila, sa akin ka na uuwi." Napabuntong hininga si Anthony. "Bakit, ayaw mo ba?" tanong ni Matthew. "Hindi naman sa ayaw Matthew, pero ang bilis ng pangyayari. Kakikilala lang natin kahapon tapos ngayon ito na ang ginagawa natin tapos gusto mo pa akong umuwi sa inyo sa Maynila." "Gusto ko sa akin ka uwi para mabantayan kita mahal," wika ni Matthew. Napatingin si Anthony kay Matthew. Hindi pa bulong ang salitang mahal kaya ibig sabihin kay Matthew talaga galing iyon. "Ayaw mo bang tinatawag kitang mahal?" malambing na tanong ni Matthew. Hindi sumagot si Anthony at yumakap ito ng kahigpit kay Matthew. Napangiti naman si Matthew. "Matulog muna tayo mahal para makapagpahinga na din at paggising natin doon na kita ihatid sa inyo." Natulog nga ang dalawa ng payapa na nagyayakapan.
Gabi na nang magising ang dalawa, magkayakap pa rin. Mahal, dito na lang tayo maghapunan tapos punta tayo sa ilog bago kita ihatid, sabi ni Matthew. Baka hinahanap na ako sa amin, pag-aalala ni Anthony. Huwag kang mag-alala, mahal, ako naman ang kasama mo. Naghapunan nga sila sa Casa Grande, silang dalawa lang sa komedor. Umalis saglit ang mga magulang ni Matthew at hindi pa nakakabalik ang dalawang kapatid niya. Tahimik na kumakain ang dalawa. Maya-maya napangiti si Matthew. Bakit, may nakakatawa ba sa itsura ko? Tanong ni Anthony. Wala, mahal, natutuwa lang ako nakasabay ka sa pagkain. I really love seeing you eating with me as if we are married couple. Namula na naman si Anthony. Tumigil ka nga. Ang cute naman ng asawa ko pag namumula, pang-aasar ni Matthew. Sinaway naman si Matthew ni Anthony sa pang-aasar nito. Nasa ilog na ang dalawa, nakaupo sa malaking bato. Ang ganda ng ilog at ang mga ilaw na nasa paligid. Ang sarap ng simoy ng hangin, silang dalawa lang naroroon. Pwede bang mag-request ulit, mahal ko? Tanong ni Matthew. Ano iyon? Pwede ka bang kumanta ulit? Ang sarap kasi pakinggan ang boses mo habang kumakanta ka. Kumanta naman si Anthony. Ang kanta ulit ni Ariel Rivera na Sana Ngayong Pasko. Pagkatapos kantahan ni Anthony si Matthew, biglang siniil ng halik ni Matthew si Anthony. Lumaban naman ito ng halikan. Ang halik ay naging mapusok. Umabot pa nga sa liig ni Anthony ang mga halik ni Matthew. Napaungol ito. Maya-maya, kumalas na ang dalawa sa mapusok na halikan. Akin ka lang, mahal ko, sabi ni Matthew. Pagkatapos sabihin niyon ay hinilikan siya ng mababaw sa labi. Hinawakan ni Matthew ang kamay ni Anthony. Si Anthony naman ay nakasandal sa balikat ni Matthew. Nakatingin lang sila sa tubig ng ilog na ang liwanag ng buwan ay umaaninag papunta sa kanilang direksyon. Isang oras ang nakalipas na pagdesisyonan nilang umuwi at hinatid na si Anthony sa bahay nila. Pagkatapos noon, umuwi na rin si Matthew sa Casa Grande. Kinabukasan, ika-21 na ng Disyembre, hindi bumisita si Matthew sa bahay ni na Anthony. Wala rin naman siyang phone number ni Matthew. Sinubukan niya ring hanapin sa social media ito, ngunit wala rin ito roon. Nasa isip ni Anthony na baka abala ngayon ang mga De La Cruz. Kumusta ang lakad mo kahapon, Tony? Tanong ni Tatay Bert kay Anthony. Okay naman po, Tay, hindi ko akalain na ganoon pala kabait ang mga De La Cruz. Una, nakakatakot si Chairman pero ang bait pala niya, sabi ni Anthony. Mabait talaga yon, Tony, stricto yon, ngunit reasonable naman. Pero anak, ano ba kayo ni Matthew? Tanong ni Nanay Iska. Sasawayin na sana ni Tatay Bert sa tanong niya, ngunit sumagot si Anthony. Hindi ko po alam, Nay. Alam ko po ay masaya ako kasama siya. Sana po ay hindi niyo ako kagalitan. Bakit naman kami magagalit, Tony? Alam namin kung ano ka kahit hindi mo man sabihin at tanggap namin iyon, sabi ni Tatay Bert. Basta lang anak, ang ayaw namin ng nanay mo ay masaktan ka. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Isa pa, wala pa rin namang kasiguraduhan kung ano kami ni Matthew. Kinikilala pa namin ang isa't isa, sabi naman ni Anthony. Si Matthew ay isang De La Cruz, anak. Lahat ng mata ay nasa kanila. Nag-aalala lang kami kung ano ang masasabi ng mga tao kung nalaman nila na may ugnayan kayo. May pag-aalalang sabi ni Nanay Iska. Hindi ko po hahayaang masaktan ako, Nay. Tiwala kami sa iyo, Tony, sabi ni Tatay Bert. Maghapong walang nagpakitang Matthew kay Anthony. Ayaw naman ni Anthony na puntahan ito sa Casa Grande dahil ayaw niyang isipin na naghahabol siya kay Matthew. Hindi mapigilan ni Anthony ang malungkot. Parang hinahanap ng puso niya ang presensya nito. Nang sumapit ang gabi, pumunta ulit siya sa ilog. Nagbabaka sakaling pupuntahan siya doon ni Matthew. Isang oras ang lumipas, walang Matthew ang dumating. Napabuntong hininga si Anthony. Nakatingin siya sa itaas at tinitingnan ang mga bituid sa langit. Nagmumuni-muni si Anthony na makarinig siya ng pabulong na tawag. Ang boses na iyon ay kay Matthew. Mi amor. Napalingon siya. Walang tao sa likod. Nakaramdam siya ng takot. Kaya dali-dali siyang tumakbo at hindi man lang tinitingnan ang daan. Hindi na malaya ni Anthony na dinadala na pala siya ng paa niya sa Casa Grande. Napansin niyang may mga bisita ang mga De La Cruz base na rin sa sakyang dumadating. Nakita rin niya si Matthew sa balkonahe, umiinom ng alak at nakatingin sa malayo. Hindi siya napansin ni Matthew. Lalapit na sana si Anthony nang may lumabas na napakagandang babae. Niyakap nito si Matthew at pinabayaan lang niya ito. Maya-maya pa, hinalikan siya ng babae at naglapat ang kanilang mga labi. Nakita niyang humalik pabalik si Matthew. Parang gumuho ang mundo niya nang makita iyon. Ang mga pangako, ang mga matatamis na salita, lahat ay tila naglaho at naging abo. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Mas masakit pa pala ito kaysa mga inakala niya. Sa loob lamang ng 2 araw, tila ibinigay niya ang lahat ng kanyang pag-asa at pagmamahal sa lalaking ito. Ngunit heto, may kasama itong iba at naghahalikan pa sila.
Ang sakit na nadarama niya ay parang tumama sa mismong kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na niya kinaya, napaatras siya at dahil sa sobrang pagkabigla at bigati, nakagawa siya ng ingay. Biglang napalingon si Matthew at ang babae sa direksyon ni Anthony. Nakita ni Matthew ang basang-basang mukha ni Anthony at ang tindi ng sakit na naroroon. "Anthony!" sigaw ni Matthew. Patakbong lumapit si Matthew dito, ngunit mabilis na tumakbo si Anthony. Hindi na niya tiningnan ang daan ng kanyang tinatakbuhan. Sobrang sakit ng nadarama niya. Walang kasing sakit ang ginawa ni Matthew. Siya naman itong tanga na nagpadala. Ano ba ang laban niya sa babaeng yon? Isa siyang anak ng magsasaka at lalaki pa. Naririnig ni Anthony na hinahabol siya ni Matthew at tinatawag ang kanyang pangalan hanggang sa makarating si Anthony sa main road at tumawid dito. Hindi niya namalayan na may mabilis na malaking cargo truck ang dumating. Huli na nang mapansin ng driver na may tumatawid at nabangga si Anthony. Tumilapon ito sa sobrang lakas dahil sa impact. Habang tumitilapon si Anthony, nakaharap ito sa tumatakbong si Matthew na sumisigaw na. Nakita niyang parang naging tatlo si Matthew. Nang bumagsak siya sa kalsada, tumama ang kanyang ulo, umagos ang dugo mula rito. At doon, nawala ng malay si Anthony.